Sa usapang remittance, hindi lang ang nagpapadala ang mahalaga, importante rin ang pinapadalhan. Kaya naman nagpunta kami sa iba't ibang outlets ng GCash Remit para alamin ang kalagayan ng ating mga beneficiaries. Gaya ng mga mahal sa buhay nating nagpapadala ng pera galing sa abroad, iba't iba rin ang mukha ng mga kababayan natin tumatanggap ng pera dito sa Pilipinas. Eh di ba ito na yun? Ay ma'am, hindi po. Eh di ba pag GCash? Cellphone na naman ang kailangan. Eh ano pang kailangan para makapag-remit ako? Ma'am, iba po yung GCash Mobile sa GCash Remit. Salamat po, Mang Isko. Anytime, Boyet. Dati ko pa naririnig yung GCash. Kaya naman nung nalaman ko na sa GCash Remit magpapadala si Kuya ngayon, ay, game ako agad. Eh syempre di ba yung GCash Remit, Globe yun eh. Eh ang laki-laking kumpanya nun. Kaya sure ako na makakarating yung perang padala ni Kuya. Matapos yung Ondoy, itong sila Mang Isko, nakita namin na naglalagay ng sign na, yan nga, kapitbahay outlet na raw sila. Tapos gawa ng Globe. Tapos GCash Remit. Remittance. Naalala ko agad si tatay. Alam mo, nainis kasi ako dun sa gamit namin dati. Kung ituring kami parang pabor pa sa kanila, na sa kanila namin kukunin yung pera namin. Nakita ko lang yung GCash Remit dito sa pawn shop nung minsang mapadaan ako. Naisip ko na ring subukan kasi malapit lang sa bahay itong outlet. Madali lang puntahan. Tsaka cellphone namin, lahat Globe. Kaya tiwala na rin kami na magiging maayos naman yung serbisyo. Well, okay din naman sa iba. Pero mas gusto ko na dito eh. Bukod sa Globe na kasi to, wala pang mga additional fees na sinisingil. Tsaka wala yung kaba na makakalimut ka ng mga reference code o ano pa man. Dito kasi, may notification text na tinatawag. Tinetext ako ng GCash Remit pagka dumarating na yung perang padala ni Kuya. Kaya itong nangyayari yon, ay, mega fly ako agad sa outlet. At least, dito, mura na. Sigurado pang makakarating yung perang padala ni Kuya. Alam mo dati, doon kami sa kumukuha ng padala ni tatay. Eh dito sa amin, palibasa medyo liblib, wala ka makitang outlet na pwede mong kuhanan na remittance. Kailangan mo pang lumuwas pa lungsod para makuha yung padala ng mga kamag-anak mo. Sa grabe! Halos ipagtabuyan kami sa outlet ng kukuha kami ng remittance. Na para bang utang na loob pa namin na sa kanila namin kukunin yung perang padala ng kapatid ko. Lalo na pag walang pera sa outlet. Naku! Parang hula-hula tuloy tuwing mag-claim kami ng remittance. Huhulaan namin kung nandun na o wala pa yung pera kasi wala talagang kasiguraduhan. Eto, bongga! Medyo nasyunga lang ako ng konti kanina. Pero ayun, as usual, napakadali pa rin ang transaction. Hindi ko lang agad na-realize na iba pala yung GCash Remit dun sa nakasanayan kong GCash sa cellphone.
Yung first time. Yun nga, di ba, nung bumagyo, halos na-trap kami sa amin dun. Paano? Walang madaan ng palungsod. Madaming nagbagsakang mga puno. Sarado pa yung mga kalsada. Tumawag nga nung si tatay, nangangamusta. Magpapadala nga rin daw siya ng pera, pampayos ng bubong namin at para sa mga gamot ni Lola. Di syempre, pinalita ako sa kanya na hindi ako makakaluwas. Si Mang Isko, sabi ko, pinapasubukan sa akin yung GCash remit. Sakto rin naman kasi sabi ni Mang Isko, pwede nang mag-remit sa kanya na halos kapitbahay lang namin. Nagulat ako. Kasi nung first time na nagpadala yung kapatid ko ng pera, may na-receive akong text message galing sa GCash remit na nakapagpadala ng araw ng pera at pwede nang i-claim sa outlet. Akala ko nga nung una, scam yun eh. Sa iba naman kasi walang ganun-ganon. Narealize ko ang kaibahan ng GCash sa GCash remit. Akala ko kasi dati, isa lang yun eh. Sa GCash pala, e-money ang papadala sa cellphone mo. At yung e-money na yon, pwede mo nang gamitin right from your cellphone, kahit hindi mo pa i-encash. Samantalang sa GCash remit, yung perang ipapadala sa'yo from abroad, ay, pipick upin mo yon as cash sa mga GCash remit outlets. Astig kaya. Kasi yun nga, hindi pa man din ulit tumatawag si tatay na naipadala niya na yung pera. Nakatanggap na agad ako ng text galing sa GCash remit. Pinadalhan nila ako ng remittance reference code. Tapos ang sabi, pwede ko nang kuhanin kay Mang Isko yung padala ni tatay. Kasi nung araw lang na yun tumawag si tatay. Tapos pinadala niya yung pera pagkatapos niya tumawag. Tapos nung araw din na yun, nakuha ko na kay Mang Isko yung perang padala ni tatay. Ang bilis! Na-amaze talaga ako. Kasi nung papunta na ako sa outlet para nga kunin na yung pera, aba, may tumawag. Taga GCash remit daw. Dahil daw first time user kami, gusto lang nilang makasiguro na magiging maginhawa ang pag-claim namin. At alam namin ang gagawin namin pagdating doon. Nakakatuwa. Pero medyo nakakapagduda ha, lalo na nung sinabi niya na sure daw na may pera kaming makukuha pagdating doon. At yun nga, pinagdala ko ng ID, tapos pagdating doon, nakangiti agad sa akin yung teller. Nag-fill out ako ng form at nakapag-claim ako agad. Grabe, kung sa iba, bida ka daw. Dito, kulang na lang red carpet sa VIP treatment. Serbisyong pang-artista ang nakuha namin sa GCash remit. Sa GCash remit, hindi lang ang nagpapadala ang mahalaga, importante rin ang pinapadalhan.